My name is Martin Adrian Contreras Indionco from Angeles City, Pampanga. Age 20 years old. Kahit hanggang kanto ang buhay ng tsuper ay di ang biro. Yun na, tapos na. Ako, masasabi ko sa sarili ko as a parang cheerful yet crazy people. Parang ganun ang dating eh. Parang happy-go-lucky lang ako. Kasi ayoko ng stressful, di ba? Go niya. Gento. Gento. Ay! Gento. Ay! Oh. Pinilabot ko? Sa kasama nyo pag Biyernes, bright and Kamingeni, King, Ausandang, Bale, Ning, Angeles. Siyempre naman. ABCom is siguro siya yung mismong pinaka-last kong nalaman na course para sa akin. Kasi nung grade 11 ako, pumasok ako ng ABM. Nagtataka ako as in, parang hindi to yung gusto ko. Friendship goals ang nangyari. So, nagkahayaan, Martin, ba't hindi ka mag-ABM since meron kayong business? Ako naman, syempre, para may kasama rin. So, sige, go. And doon nagsimula ang aking kalbaryo. Yun, naghirap ako. Tapos doon na ako napaisip, ano ang gagawin ko? Napasok niyan si Daddy, sabi niya, wala ka na ba naisip na ano, yung parang course, wala ka pa ba naisip? Sabi ko, di, wala ka pa ako naisip eh. Total naman, gustong-gusto mo naman yung nagdi-DJ sana sa FB Live, ganyan, etc. Hello naman sa ating tagapakilig. Sana mag-enjoy lang kayo at good vibes lang palagi, di ba? Happy yan. Itanong mo sa akin. Yakap sa Glim by Orange Lemons. Sandal mo sana ang ulo. So, why don't you try Masscom? O nga no, pwede rin. So, yun ang una kong pinunta doon sa mismong registrar nung pagka-graduate ko. So, sabi ko, meron pa ba bang Masscom? Ay, walang Masscom, pero merong ABCom. So, nag-go ako. Pagkapasok ko, yun nga, wow. Yung ina-expect ko, naging mas wide pa siya. Sana tayo kasi Biyernes na naman, bright and reloaded. Kasama nyo pag Biyernes, bright and reloaded. Your kind of information for everyone. sa bright and reloaded. Anong masasabi mo ngayong araw na nag-record tayo ng session mo? Napakasaya. Iniwasan Bakit? ko. Kasi Inubuo gusto ko ko lang. yung mga ganito. Yung mga ganito? Yes. Okay. Akala ko, like, for example, gagawa lang ng mga skit or mga videos, ganyan. Hindi lang yun. Meron pang iba-ibang mga categorization ng mga skills. Literal na malalaman mo sa ABCom. Yung bagsakan, tas... Bigang biro! Mismong parang nagpapa-excite sa akin para pumasok is yun nga. Yung mismong parang gumagalaw yung mga seniors ko na nakaka-excite in a way na parang nakaka-motivate rin. Hindi lang tayo yung parang static lamang. Tayo ay dynamic, which is yung parang gumagalaw rin tayo. Palagi tayong output. Output tayo ng output. And yung skills natin nagde-develop throughout the time. O sige, mas maganda. Para at least nabuo yung kasi. Biyernes na naman. Try muna natin. Sige. Yung namang galing ko siguro rin sa mismong, for example, sa music yan. And creative rin ako kasi sa mga poems, yan, essays, yan, gumagawa ng songs. So parang naisip ko na kahit konti, pasok ako dun sa mismong course na to, which is the ABCom. Kailangan mo sandaling bigo na puso kay tamis pinapay tamis sandaling kailangan mo ako. Okay, simulan natin sa grade 7. That time, marunong ako mag-gitara and I want to join some groups para, like, parang gusto ko ng banda. Kasi nakikita ko, merong mga drums, merong ganyan, etc. na tumutugtog at that time. And gusto kong tumugtog, ganyan. Kasi musikero ko. Hindi nag-feel ni sir.
Yun nga, nakilala ko nun si Mr. Eric Galang. Teacher siya sa basic education na may hawak ng Strings Up. So, ang Strings Up is a organization na nag-hone ng mga skills for the band. Yan, bumubuo ng banda. So, nakita niya yung skills ko late year na ng grade 7 ko at napasok ako ng grade 8. So, doon ako tumugtog, lumaban sa mismo mga schools like GCFC, mismo Chibler School, yan, UP, Aguman. Next is si Sir Bonzon. Ang sa kanya naman is pinahon niya ako ng skills dun sa mismong drums by joining me in the brass band and drum and lyre. So, doon ako nahon ng skills kung paano yung mismong pag-measure ng beat, like para hindi ako gulo-gulo. The next thing is yung misa kay Sir Torres. Kapag may misa sa school, ako yung tumutugtog ng piano. And the last, before ako umalis ng basic ed, is si Sir Jaime Silvestre, which is the Teatro Sistematico. Doon ako natuto na mag-act, kumanta ng maayos, and etc. Would you be the same if I saw you in heaven? 'Cause I know I don't belong here in heaven. Well, actually, nung start of semester, normal naman na maghanap kami ng new members. Nung sumali siya, sarado na kami. Kaso, nirecommend siya ni Sir Larry. Ang sabi ni Sir Larry is, magaling siyang tumugtog. So, syempre nag-expect ako. And we really need someone that can play to help us. Ian is a very passionate musician. He can play a lot of instruments. Fun fact number 1, hindi siya marunong bumasa ng pyesa. Very surprising actually. Bumilib ako sa kanya because he can play the keyboard without even knowing the notes. Hindi siya marunong bumasa ng pyesa, pero kaya niyang kumapa. Kung kakanta ka, kaya kanyang sabayan on the spot. Kasi kaya niyang pakinggan yung tono. And he knows the keyboard very well without even knowing the notes. Ayun, I'm just amazed with his mind when it comes to music. May sinabi sa akin si Sir Jaime Silvestre. Kapag ganyan, ginigreet niya ako, "Oh, Martin, the jack of all trades, master of none." So ko, ha? Grabe, sabi ko ganyan. As in, nung time na yun, hindi ko gets. Ngayon, nung tinanong ko sa ano po yung jack of all trades? Yun nga, magaling ka sa lahat. So, ganun pala po ako gagaling. Akala ko hindi pa yun yung mismong potential ko. Parang ako pa nga yung parang minimum pa lang to, sir. Pinabasa yan. Tinawag ko siyang jack of all trades kasi maliban sa musikero siya, maliban sa paggamit ng iba't ibang instrument, okay? Marunong siyang kumanta, marunong siyang magbasa ng tono. Tapos, when it comes to theater, doon sa organization ko, may kakayahan din siyang umarte, may potential siyang umarte. Base sa nakikita ko sa kanya, kaya niya lahat. Kung ano yung paggawa mo sa kanya, kayang-kaya niya. Hindi lang simple, pulidong-pulido pa. Meron rin, yung mas luma, actually, tinawag naman to sinabi rin sa akin ni Sir Eric Galang, karaoke. Kaya ko daw tugtugin yung mga kanta as long as narinig ko na sila, kahit hindi ko pa siya tinutugtog sa gitara or piano. May iwan kayong dalawa. Tapos,
Magkaano ka napilay? Tingin ko yung passion niya sa music talaga, bata pa lang siya. Actually, ano siya, multi-instrumentalist. Halos kaya niyang tugtugin lahat. Sabi ko nga, yung passion niya sa music. So yun yung ginagawa niya siguro, advocacy niya is tumulong dun sa mga students na gusto rin yung music tulad niya dati. First tsaka second, di ba isa lang yung Stay Together na Stay Together with you. Bali yung tanda mo, chorus 1, hindi siya ulit. Chorus 3, kung sakaling kung ano yung mapagtutunan sa classroom nila, yun yung yung parents ko kasi, sila yung mismong kumakanta sa church. Daddy ko, gitarista and conductor nung ng choir nun. And si mama nun is a singer. Si daddy ang unang teacher ko sa music talaga. Yun, unang-una, siyempre, lalo na nung pinagbubuntis pa lang siya, yun, kapag buntis yung isang babae, di ba? Lalo na kung ano yung narinig niya siguro. Lalo na talagang every time na pupunta ako sa mga events, kahit na 2 years old pa lang, siya nasama ko siya. So, yun, nakikita nga, nasasaksihan niya yung kung ano ba yung way ng ano natin, work natin. Kasi yung daddy niya, siya yung yung mentor ko sa musika rin. Bata pa lang sila, tinuturuan sila ng daddy niya. Makanta kami, may grupo kasi kami na yun, yung daddy namin yung head. Tapos kami yung kumakanta, tinuturuan kami. Siya yung mentor namin. Ako kasi, victim ako ng bullying. Kasi ako yung kakaiba sa mga klase ko since ako yung mismong, dahil kasama ko mga matatanda eh. So, hindi ako nakapag-interact sa mga tao na ka-age ko. Nangyari, parang na-isolate ako. Since nabubully ako in a way na, like for example, sa appearance ko, mataba ako, palagi akong binabody shame, mukha ako, ang pangit mo, ganyan-ganyan. Tatawag ako na yung parang other nicknames, ganyan. Naalala ko pa yung isang nickname eh. Yung nickname galing pa doon sa Ocean Park, doon sa mismong Baliena. At that time, grade 3. Doon ako naging isolate sa mga tao and hindi ako nagipag-interact talaga hanggang sa dumating ako ng grade 7. So wala rin akong nakakausap na matino na estudyante as in bully pa rin. Tapos nun, doon ko nakilala yung mismo mga profs ko na naging kaibigan ko na rin. Mabait na bata si Martin. Parang hindi mo siya makikitaan na nagagalit, hindi nababanas, gagawin lang yan, magbubuntungin nga. Yun, ganun lang. Pero hindi siya nagdadabog. Pag nakasama mo, hindi kayo iwanan. Talagang nasa bandroom kami or pupunta ako ng second floor. Ayan, nakabuntot lang siya lagi sa akin. Pag nung time na nasa akin pa siya, anytime na kailangan mo, andun lang siya lagi. Ayun po si Tita. Ayun po. Ayun si Sir Bonzon. Ayun, Sir. Yan. So, yun. Feeling great na siya. Bali, lalabas lang yan siya. Pagaling na si Sir. Ayan. Parang anak ko na siya eh. Kung sa studies, nandyan yung time na hindi na siya papasok dun sa mga academics. Gusto niya, tutugtog lang, practice lang. Yun nga, inaano ko na, kailangan, i-balance mo. Hindi puro musika. Kailangan, nandito ka sa school, ito yung realidad, pag-aaral, yung mga subjects mo, kailangan nililingin mo. Pagko-correct nila sa akin, like, Martin, wag mong gawin to. Martin, parang mas maganda ito yung gawin mo. Martin, mas maganda kung suotin mo ganito, ganyan. Kasi yung pormahan ko nun, parang FPJ, Brad. Yung FPJ na merong leather jacket na ganyan. So, yun nga, fashion style, pagsasalita, yung mismong morals, yan. Sila yung nagturo sa akin. Mas madaling mag-adapt si Ian o si Martin bilang Martin ng isang ugali kapag ang taong kausap niya ay professional. That is Martin. Pag sinabihan mo siya, Martin, eto, yes sir. Pero pag sinabihan mo ng Martin, lokohin mo, papasok ang buong kalokohan niya. That was Martin.
No? Hindi mo mapipigilan sunod-sunod. Yan, pag tumawa na yan, nagdubbing na yan, ng kung anong gusto niyang i-dubbing, go siya. That's the way he is. Pero pag sinabi mo, Martin, seryoso tayo. Sige sir, seryoso tayo. Ganon si Martin. Reloaded. Kung meron akong chance na kausapin ng sarili ko in the past, so ang sasabihin ko lang sa kanya is, huwag kang matakot na makipag-socialize sa other people. Since hindi lahat ng tao is masasamang tao, hindi lahat ng tao is iti-take advantage kung ano meron ka. Ako, ayoko na yung parang nagiging popular due to the parang ginagawa nila akong class clown or tinatawanan. So, I developed these skills na mapapawaw sila na hindi na nila ako parang mamaliitin. Kasi ayoko yung minamalit ako. Mahirap kasi. Like, tinawag kang jack of all trades. Pero, paano kapag, kanyari, nagkasabay-sabay si simbahan, si teatro, si strings up, at si choral. So, kapag nagkasabay-sabay yung mga yon, I need to sacrifice one of these mga organization. So, it is hard for me. Struggle ko lang naman kasi is financial. Financial in a way na palaging nasa school, ganyan, tapos late na umuwi. Siyempre, hindi ko na matatawagan si mama para pasundo ako sa mismong, sa rotonda. At ako ay nagtatrike na. So, minsan kapag walang-wala, ganyan, siyempre nagkakaproblema rin. Nanghihina rin ako minsan kapag naririnig ko yung mismong, sana stop ka muna, tapos nanintayin mo muna na magkapera. Sabi ko ganyan, like, ano yung ginagawa ko na yung parang nagkaroon pa ako ng scholarship para sa choral kung magsa-stop rin ako, 'di ba? Like ano yung mismong sense na naghirap ako para makapasok dito sa scholarship na to, sa field na to, kung isa-stop rin pala ako. Yun nakapanghina. Yun lang. Natutunan ko na kung paano mag-formulate ng question na out of the box. Like, napaka-generic na mga question nung nag-cover ako. So, nag-cover po ako ng news nung dun sa ROTC. At that time, with Sir Red Tolentino, siya yung mismong parang nag-guide sa akin for the questions. So, nag-question ako doon sa mismong ini-interview namin. And then, siya yung nag-follow up ng mga questions na need talaga doon sa mismong Hindi ko tinanong kung ano ba yung mga preparasyon niya. Hindi ko natanong yung mga ganun, mga important things. So, yun yung tinatak ko sa isip mo. Dapat pala, out of the box, out of the script, dapat ready ka for the question na ganun. Nung time na nag-enroll na ako for course ABCom, hindi na ako nagkaroon ng regrets. Before pa ako ma-enroll, isinasali na ako nila Sir Red na maging radio DJ sa mismong 91.9. So, doon pa lang, parang sabing ganyan, napaka-productive nito. Parang hindi ko pinagsisisihan. Since it is my passion rin na maging radio DJ, as well as parang gusto ko rin na i-share yung knowledge ko, kaya gusto ko rin take yung 18 units. So, I have no regrets. Hindi ko naisip na sana nag-doktor na lang ako, sana nag-ganito na lang ako. Since those things is in the past na. So, nasa past na yun. Okay, magandang hapon sa inyo mga kabrikadas. Biyernes na naman at syempre alam naman natin, you already know, Brighton Reloaded na. Dito lamang yan. Actually, kahapon, di ba, nakita ko nga siyang nag-host. Hindi ko ma-explain yung feeling ko, naluluha ako. Siyempre bilang nanay. Sobrang proud, sobrang masarap sa feeling bilang nanay. Kasi, ewan ko, saya ko talaga kahapon. Tapos tinatanong ko nga siya kagabi, yung late na siya umuwi. Martin, kumusta? Ano feeling? Ganun. Tapos, sabi, matulog na tayo. Sabi, okay, ganun lang ako eh. Pero ang sarap. Ma-message ko sa kanya na pagpatuloy niya yung maging mabuting tao.
kasi, ang ABCom kasi, lahat gumagalaw. Hindi kapag, kanyari for example, hindi dahil magaling ka lang sa ganito, dito ka lang. Usually, mas maganda, explore mo lahat. Kasi doon mo makikita kung ano talaga kung ano ang capable mo. Kapag sa exploration kasi, parang makakita ka ng something new. Na, ay, pwede pala ako maging cameraman. Pwede rin pala ako maging tech. Pwede rin pala akong gumawa ng script. Pwede rin pala ako gumawa ng kanta. Pwede rin pala ako mag-produce ng kanta. Hindi siya na tumitigil mag-explore para ma-improve pa yung talent niya. Tapos ito yung pinasok niya na kurso. Hindi lang siya nag-stay dun sa isang kahon. Kailangan aalis siya dun sa isang kahon para iba naman. Makapag-develop naman na ng kakaiba. Tahakin niya yung lugar na kung alam niyang magiging mas masaya siya at komportable, lalong-lalo na sa mga taong nakapaligid sa kanya. And we are one of them. Sir Eric, Sir Bonson, Sir Jaime, and Sir To. Kami lang naman ang nakapaligid pansamantala sa kanya. Pero paglabas niya ng eskwelahan, nasa kanya na yon. Marami siyang mararating, wag lang siyang bibitiw. Yun lang. Lumilipas ang panahon, kapayak ng ating gunita, ang mga puno at halaman, bakit kailangan lumisan? Panapanahon, pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Siguro, mag-explore pa ako para at least malaman ko pa kung ano pa yung mismo mga kulang kong skills. Kasi gusto ko pa ng skills para ako nga, gusto kong mag-live to the name na Jack of all trades. Since naka-intrigue ano pa ang nilalaman ng isang Jack of all trades?